Hi guys! Sa video na ito, pag-usapan natin ang the new era of trilateral partnership or ang tatlohang pagkakaisa sa estratehikong Subic Shipyard ng Pilipinas. Ito'y muling binuksan noong Setyembre nitong taong 2025 sa ilalim ng isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Pilipinas, Timog Korea at Estados Unidos. Bagong panahon ng tatlohang pagkakaisa or trilateral partnership sa estratehikong Subic Shipyard ng Pilipinas. Muling binuksan ang Subic Shipyard sa Luzon, Pilipinas noong Setyembre 2025 sa ilalim ng isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Pilipinas, Timog Korea at Estados Unidos. Isang kumpanyang Timog Koreano ang naglunsad ng operasyon sa paggawa ng mga barko sa Subic Shipyard, ang pinakamalaking shipyard sa pinakamalaking isla ng Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonya ng pagbubukas noong Setyembre 2025 na nagmarka ng bagong yugto para sa pasilidad na minsang sumisimbolo sa kahusayan ng bansa sa paggawa ng mga barko at inaasahang magpapatatag sa depensang pandagat ng Maynila. Muling binubuhay ang shipyard na isinara noong 2019 dahil sa pagkabangkarote sa ilalim ng isang kasunduan sa pagpapaupa sa isang kumpanyang pagmamayari ng Estados Unidos. Binigyang diin ng embahador ng Timog Korea sa Pilipinas ang kahalagahan ng tatluhang kooperasyon or trilateral na cooperation na kinabibilangan ng shipbuilder na HD Hyundai Heavy Industries at ng shipyard operator na Aguila Subic, bahagi ng Cerberus Capital Management. Ang kaganapang ito ay simbolo ng makapangyarihang tatluhang pagkakaisa. Hatid ng Korea ang kahusayan sa paggawa ng barko, ibinibigay ng US ang lakas pinansyal sa pamamagitan ng Cerberus at iniaalok ng Pilipinas ang bihasang manggagawa at estratehikong lokasyon, sabi ni Ambassador Lee Xianghua. Hindi lang tayo muling nagtatayo ng isang shipyard, tayo ay nagtatayo ng mga tulay sa kabuuan ng Pasipiko. Habang tumitindi ang tensyong geopolitical, naghahanda ang Timog Korea upang tugunan ang tumataas na pangangailangan para sa kakayahang pandagat habang pinatitibay ang mga ugnayang estratehiko kasama na ang matagal ng kaalyadong US ayon sa Center for Strategic and International Studies, isang think tank na nakabase sa Washington, D.C. Sinabi ni Lee na ang kolaborasyon ay sumasalamin sa mga estratehikong layunin na tinatalakay sa kamakailang summit ng Timog Korea at Estados Unidos. Kung hangad ng Estados Unidos na muling pasikatin ang American shipbuilding sa pakikipagtulungan sa Korea, hayaan nating magsanib puwersa upang muling pasikatin din ang shipbuilding ng Pilipinas, anya. Ang lokasyon ng shipyard sa Subic Bay, 90 kilometro mula sa Maynila at malapit sa pinagtatalungang South China Sea ay nagbibigay rito ng mataas na kahalagahan estratehiko. Minsan itong naging base militar ng US, ang kaalyado ng Pilipinas sa kasunduan sa mutual defense at may malaking potensyal para sa industrial na paglago at pagpapalakas ng kakayahan sa depensa. Ang agresibong pagkilos ng China sa South China Sea, isang rehiyong mayaman sa mga likas na yaman at kritikal na rutang pangkalakalan ng mundo, ay nagpasiklab ng tensyon sa rehiyon at nagdulot ng mga kumprontasyon sa pagitan ng Beijing at Maynila. Ipinagmamayabang ng China ang halos buong dagat, kabilang ang mga tubig na kinikilala sa ilalim ng international na batas bilang bahagi ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Binaliwala ng Beijing ang pasya ng International Tribunal noong 2016 na nagpawalang bisa sa kanilang mga paghahabol at patuloy na naglalagay ng mga barkong Coast Guard, Navy at Maritime Militia upang hadlangan, banggain at abusuhin ang mga barkong sibilyan, nagbabantay ng batas at militar ng Pilipinas na lehitimong nag-ooperate. Ang Subic ay nagbibigay ng pagkakataong bumuo ng isang matatag na industriya ng paggawa ng barko. Nagbibigay rin ito ng critical na forward operating base para sa mga operasyong pandagat sa West Philippine Sea, sabi ni retired Philippine Navy Rear Admiral Romel Jude Ong sa forum na tumutukoy sa bahagi ng South China Sea
sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Umuupa ang Philippine Navy ng bahagi ng shipyard para sa pagkukumpuni ng mga barko. Dumaan sa Subic Bay noong Pebrero 2025 ang Carrier Strike Group ng French Navy, pangunguna ng nuclear-powered Charles de Gaulle sa kanilang Indo-Pacific deployment. Makalipas ang isang buwan, dumating naman sa dating base militar ng US ang frigate na GS Noshiro ng Japan, Maritime Self-Defense Force sa isang goodwill visit. Ang muling pagbuhay sa ating industriya ng paggawa ng barko at pag-angkop nito upang suportahan ang Navy at Coast Guard ay isang estratehikong hakbang, ani Ong. Ito ay magbibigay ng matatag na solusyon upang matugunan ang pangangailangan sa mas maraming barkong maaaring i-deploy para protektahan ang ating soberanyang karapatan sa ating exclusive economic zone. Sa paglulunsad, muling inaangkin ng Pilipinas ang nararapat nitong lugar sa hanay ng mga dakilang bansa sa paggawa ng barko, wika ni Marcos. Ang pagpapaupa at pamumuhunan ng Hyundai, isa sa pinakamalaking shipbuilder sa mundo, ay inaasahang lilikha ng 4,300 trabaho pagsapit ng 2030 at nakakuha na ang shipyard ng mga order para sa hanggang 8 long-range tanker na epektibong dodoble sa kapasidad nito. Mula 2014 hanggang 2018, ang ating mga shipyard ay gumagawa ng 1.2 hanggang 2 milyong gross tons ng mga barko. Halos katumbas ng 20 oil tanker o 30 na malalaking container ship kada taon, sabi ni President Marcos. Sa pamumuhunan ng Hyundai Heavy Industries sa Subic, ang kapasidad ng ating shipyard ay makabuluhang tataas mula 1.3 million hanggang 2.5 milyong deadweight tons.